Haharap ngayong araw ang dalawang auditor ng Commission on Audit o COA bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, patutunayan ni dating Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil at Supervising Auditor Celine May Del Campo ang tungkol sa pag-audit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Susunod naman na ipipresenta ng mga nag-akusa kay VP Sara si Marivic Pareha, Director ng Legislative Information Resources Management Department ng House of Representatives. Binanatan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang mga sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na pumapanig sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Duterte na ang mandato ng mga elected official ay mula sa sambayanan at hindi mula kay Teodoro, kaya't wala siyang karapatan na pagsabihan ng mga opisyal na magbitiw. Anya, dapat kilalanin ni Teodoro ang mga opisyal na ito at kasuhan kung may katibayan. Sinabi rin niya na dapat magsalita si Teodoro sa kanyang dual citizenship issue. Handang-handa na si dating House Speaker Martin Romualdez na sa gagawing preliminary investigation ng Ombudsman hinggil sa umano'y anomalya sa flood control project. Sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, sasagutin ni Romualdez ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Ngunit iginiit na ang hinihingi lamang nito ay isang patas na proseso. Handa rin siyang ihayag daw ang mga alam niyang sangkot sa flood control scam. Wala din daw siyang balak umalis ng bansa. Isa pang Pinoy seafarer ang nasawi dahil sa pag-atake sa Northern Black Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, hindi pinangalanan ni Kakdak ang ikatlong biktima at ang eksaktong lokasyon nito. Ngayong araw ay patungong Romania si Kakdak para bisitahin ang morgue kung saan nananatili ang mga labi ng Filipino seafarer.